Hello po muli mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po magkomentuhan muli dito po sa Tambayang Makabayan. At mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong objection o hiling ni Senator Soto na huwag agad i-cite and contempt ang NBI o itong mga miyembro ng NBI na umaresto kay Senator Bato sa Senate. At syempre, pati po yung nasaktan na security, mga kababayan. Mukha po yatang inaabogado ni Senator Soto ang NBI. Mukha yatang kayo talaga ang nagpapasok. Mukha yatang kayo talaga nagpapasok at nag-entertain sa kanila. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Soto ang kanyang katwiran. And one of us, or I, who have voted in favor, based on our tradition, would like a reconsideration, a motion for reconsideration of the motion to contempt. To contempt. Not because it is, again, like what Senator Lawson mentioned, it's not about, does not have anything to do with the people of the NBI or us or Senator Bato. It's only based on rules. Yes. Why? So, can we move for a reconsideration, Mr. President, so I can explain why? That is your right, Minority Leader. All right, thank you, so sir. anyone who on record voted for any motion has the right during the next day, and actually we're in the same session day, within 2 session days, and technically we're in the same session day. So it is your right to move for reconsideration. Then the Majority Leader will either adhere or will object. All right, correct. Thank you, Mr. President. Now, here's the point. Based on our rules, the rules of the Senate, and it is consistent with the fact of the contempt of power of the Senate is limited only during inquiries in aid of legislation. This is what the Committee on Rules will have to tackle in that particular motion to sign in contempt anyone from... Yan po mga kababayan, yun lang po pala mga kababayan, limitado lang pala ang pwedeng gawin sa cite in contempt ng Senado. Parte lang ng kanilang sinasabing paggawa ng batas. Kung ito'y nasasakop ng kanilang paggawa ng batas, mga kababayan, limitado. Kaya po hinaharang niya at hinihiling na huwag pong i-cite and contempt ng Senado dahil yan po yung gustong mangyari ni Senator De La Rosa. Kaya po inaabogado niya po ang NBI, mga kababayan. Yan lang naman part mo yan. Dahil yung sinasabi mo, hindi parte ng trabaho ng Senado dahil nga po hindi naman yan yung sinasabi pag sinasite in contempt nila, nahandun po sa session na sila ay gumagawa ng batas. Hindi po ba? Parte ng sinasabing paggawa nila ng batas. Dahil itong ginawa ng NBI, hindi naman po nasasaklaw doon sa kanilang gagawing mga batas o sinasabi proseso para sa batas, mga kababayan. Ang tanong, pinag-aralan mo ba? Pinag-aralan mo ba yung mga NBI na makatotohanan at legit ang gagawin nilang pag-aresto? Hindi po ba? Dahil yung tao na arestuhin na isang senador, ang dala nun, ICC, warrant of arrest galing sa ibang bansa, banyagang, di po ba? Warrant of arrest galing sa banyaga. Di po ba? Meron tayo sa ligang batas at isa kayong senador. Huhulihin ng isang senador? Okay lang sa inyo? Dala-dala ang isang warrant of arrest ng isang dating senador na hindi naman pulis. Isa pa yon, ang may hawak at may dala ng banyaga na warrant of arrest. ICC warrant of arrest. Isang wala nang katungkulan sa gobyerno. Hindi naman alagad ng batas. Lalong-lalo hindi sheriff. Hindi po ba? Hindi ba questionable yon?
Hindi po ba dapat talaga i-contempt yun? At parusahan? Dahil unang-una, yung proseso pa lang, maling-mali na. At hindi nyo po ba inaral yung kalagayan ni Senator Bato? Hindi po ba? Dahil may proseso po ang batas. May proseso po ang batas, Senator Soto. Bakit pinoprotektahan nyo yung NBI? Hindi ba marami silang nilabag na proseso ng batas? Unang-una, sablay na merong 1 trilyanes na nahandun mismo. Nangunguna sa pag-aresto. Ang daladala, yung ulitin natin, ang daladala niya, ICC warrant of arrest. Hindi galing sa korte ng Pilipinas. Unbelievable. Hindi po ba, ito po yung nakasaad, di ba mga kababayan, nabanggit na po natin yan. Yung sinasabi niya pong rules ng Senado na sinasabi niya na limitado lang po at may limitasyon ang pagdideklara nila ng cite and contempt sa Senado. Kaya nga lang po, ang protection. Kasi may protection po sila dyan eh. Hindi po ba? Ayon doon sa sinasabi niyang rules. May rules po kasi at protection ang Senado dyan po sa kanila, di ba? Yung kanilang rules. Yung sinasabi nga, yan po ay tradisyon na. Tradisyon bilang proteksyon sa mga senador. Hindi po ba? Yun nga yung sinasabi niya, ang parliamentary immunity ng mga mambabatas. May mga immunity po kasi sila dyan eh. Hindi po ba? Tapos, hindi mo basta-basta pwedeng dakipin yan. Dahil nga po yung immunity para sa hindi sila madihado, katulad po niyan, madidihado sila dahil yan banyaga. Banyaga po kasi yan ICC. At ano naman po ang sinasabi ng saligang batas? May saligang batas din po kasi tayo. Ayon po sa saligang batas, itong nakasaad sa 6 years rule sa konstitusyon natin, ang ICC, kung ang warrant ay manggagaling sa ICC, na dapat dumaan sa local court. Kasi dapat po dumaan sa local court yung dala-dala ni Trillanes na hindi naman po yata binusisi ni Senator Lacson. Kung yung kanyang dala-dala na warrant of arrest ay galing sa local court, aprobado na. At kung yun naman po ay galing sa local court, pwede pa rin pong pumunta at dumulog si Senator Bato sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Hindi po ba yun yung proseso ng batas na paghuli kay Senator Bato? Para po siya, yun yung huli lower court, tapos pwede pa siyang pumunta sa Supreme Court para mag-TRO. Hindi po ba yung kampo ni Senator Bato? At syempre, ang ipinaglalaban ni Senator Bato, mga kababayan, Pilipino siya. May sarili po tayong soberenya, ang ating bansa, Pilipinas. May sariling soberenya. Bakit ayaw niyong litisin sa bansang Pilipinas? Meron tayong Korte Suprema, may lower court, may judicial tayo, nagpapanksyon. Hindi po ba? Karapatan ng isang Senator Bato yan dahil siya ay isang Pilipino. Nagawa niya nga nila. Dahil nga po, puwersahan nilang kinuha si dating Pangulong Duterte. Napuwersa nila dahil sa kahinaan. Mahina na si dating Pangulong Duterte. Pinuwersa nila. Hindi po ba? Kaya nga nadala nila yan. Hindi na po ginamitan ng proseso ng batas. Walang due process si dating Pangulong Duterte. At ngayon, ganyan din yata ang gustong mangyari ni Senator Soto. Ibigay niya basta-basta, payagan niya itong NBI na arestuhin si Bato. Bakit po? Wala bang conflict of interest? Yung desisyon nyo, na papasukin nyo, parang inaamin nyo na kayo talaga nagpapasok sa NBI at nagbigay ng permiso sa kanila na makapasok. Hindi kaya? Totoo lahat ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos na pinakain nyo pa? In-entertain nyo ang NBI?
mukha yatang napaghahalata kayo. Bakit? Nasira po ba ang plano? Nasira po yata ang plano ni Senator Soto? Kasi po, bumoto kasi si Bato para mapalitan ka. Pangalawa, mukha yatang napornada pa ang pagiging vice president mo. Di umano! Hindi kaya? Natanggal ka na bilang Senate President, napornada pa yata ang instant na sana'y napakabilis na maging vice president ka ng Republika ng Pilipinas? Hindi kaya? Kaya protektado mo ang NBI kahit nanakit, kinaladkad, binugbog ang isang security na ginagampanan niya lang ang kanyang mandato sa Senado? Hindi po ba? Pagka ganyan po ang katwiran ni Senator Soto, pagka meron kang kaso at uhulihin ka, papasukin din sila agad. At puntahan ka riyan. Dakpin ka agad. Di po ba? Tapos, pagka humarang ang mga security mo, pwede rin bugbugin. Pwede rin bugbugin at sipa-sipain. Para makuha ka lang. Hindi kaya? Huwag naman sanang ganon. Masyadong political. Yung pambabastos sa ginawa sa institusyon ng Senado, first time nangyari yan sa Senado na kinubkob ng NBI dahil may permiso ng Senate President. First time yan eh. Kaya dito po malawak na usapin po ito. Dahil ang paiiralin po rito ay hindi na po, kahit po sabihin natin, komento ko po, kahit sinasabi ni Senator Soto na limitado lang ang pagbibigay ng cite and contempt ng Senado. Sabihin natin, limitado. Pero yung ginawa kay Senator kay Senator Bato, na gagawing pag-aresto, hindi ba natin susundin ang proseso ng batas? Hindi ba natin susundin ang proseso ng batas, Senator Soto? Pag merong isang katulad ni Trillanes na hindi na maalagad na batas, walang posisyon sa gobyerno, magdadala ng warrant of arrest galing sa ICC, ibibigay mo na ang isang senador kung ikaw ang Senate President? Okay na yon? Naaayon ba sa batas yun? Isa kang senador. Gumagawa ka ng batas. Hindi mo alam yata ang proseso ng batas, samantalang gumagawa ka ng batas. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mukha po yata ang ginagamit mong batas, Senator Soto, ay Wambol University Law. Nagtatanong lang po. Hindi kaya Wambol University Law ang nagagamit na batas? At mukha yatang nakakuha ng instant lawyer ang NBI. Pagka ganyan po, talagang hindi mawawala ang angas ni Matibag. May protection pala si Matibag sa Senado. Unbelievable. Yan yata ang nagagawa ng mali-maleta na issue sa inyo, Senator Soto. Yan yata ang nagagawa ng mali-maleta na issue na naideliver din yata sa inyo, di umano, ayon sa mga Marines, sa mga ex-soldiers. 18 yun. May mga larawan pa. Pati ang pinagdeliveran na isa sa iyong mga residential bahay. Hindi kaya? Maraming salamat po mga kababayan. Yan po ang katwiran ni Senator Soto para hindi po i-cite and contempt ang NBI sa kahilingan po ni Senator Bato. Dahil po, yung marami po kasi yun Di po ba? Ang pinakulong po, isiniting contempt po nila sa NBI dahil hindi na po kakasya sa Senado. Pinadala po ron ni Senator Alan Peter Cayetano.
Ang iintay na lang po natin, yung ikakaso. Kailangan po may managot. Kailangan po kasi may managot, lalong-lalo sa nasaktan. Physical injury, nakita po natin, talagang yung empleyado ng Senado ay nasaktan. Kaya hindi po pwede na walang managot, Senator Soto. Hindi po pwedeng walang managot sa nangyari. At syempre, doon pa rin po tayo babase sa rule of law, sa proseso ng batas. Hindi po pwedeng shortcut. Hindi po pwedeng bendalo. Kasi po, mula po nung pumasok ang binagawang Pilipinas, ang nangyayari po nakikita ng mga Pilipino, shortcut! Shortcut ang batas! Hindi po ba? Mga kababayan, nakakalungkot ano? Shortcut ang batas, instant, parang noodles, walang proseso. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan, sa inyo po, na nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jim Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Ani Jo, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Rolando Guerrero at si Jesus Valdepena, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, si Frank Zamora ng California, Mika Legaspi, Arthur Estraniero ng USA, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat mga kababayan. God bless po sa inyo. Taste lang po tayo mga kababayan at maraming dasal po ang kailangan natin nang tayo po'y maingatan. Muli po, paalam, bye-bye.